Sa isang liblib na baryo sa Bulacan, kilala ang magkasintahang sina Helena at Loreto bilang masayahin at magiliw sa mga kapitbahay. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang paligid, biglang umalingaw ang nakakakilabot na alulong ng aso mula sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. 12:00 ng hating gabi, wala namang aso sa bandaron, di ba? Tanong ni Helena kay Loreto habang sila'y nagkakape sa teres. Nga, pero sabi ng matatanda, kapag may alulong sa hating gabi, may kaluluwang hindi matahimik, sagot ni Loreto. Halatang nag-aalala, kinabukasan, may balitang kumalat. Nakita raw ang multo ng isang lalaking duguan sa tabi ng sapa. Ilang matatanda ang nagsabing siya raw ang dating magnanakaw na pinagbabaril ng mga tanod noon at hindi na nakita pa ang bangkay. Simula noon, gabi-gabi na lang naririnig ang alulong, palakas ng palakas. Lalong kinilabutan si Helena ng isang gabi. Bigla siyang nagising sa malamig na hangin at pagtilamsik ng ilaw. Sa kanyang paanan, may aninong parang nakatitig sa kanya. Hindi siya makagalaw, Loreto, sigaw niya, ngunit walang sumagot. Bigla niyang napansin, bukas ang pinto ng kwarto. Lumabas siya, nanginginig at hinanap si Loreto. Sa sala, may bakas ng putik at may bumagsak na larawan nila, basag ang salamin. Sa ilalim ng larawan, may sulat kamay na mensahe. Alam ko na ang lihim ni Loreto, natigilan si Helena. Anong lihim? Kinabukasan, kinausap niya si Aling Rosing, ang matandang naninirahan sa kabilang bahay. Doon niya nalaman ang kasaysayang ikinagulat niya, si Loreto. Siya ang huling nakitang kasama nung magnanakaw bago ito nawala, bulong ni Aling Rosie. Sabi nila, kaibigan daw niya iyon. Pero hindi siya nagsalita kahit kailan, mas lumalim ang kutob ni Helena. Kaya't isang gabi, sinundan niya si Loreto ng palihim. Laking gulat niya nang makita ang nobyo sa kakahuyan. May dalang pala at tila may hinuhukay. Lumapit siya. Loreto, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mata ni Loreto. Helena, hindi ka dapat nandito. Anong tinatago mo? Tahimik si Loreto. Hanggang sa unti-unting lumitaw mula sa hukay ang isang bungo at kalansay. Ako ang pumatay sa kanya, Helena. Nahuli niya akong nagnanakaw sa baryo. Papalpak ang plano namin noon. Ako ang bumaril sa kanya. At ako ang naglibing sa kanya rito. Napaatras si Helena, nanginginig sa takot. Ngunit narinig nilang muli ang alolong. Mas malapit, mas nakakakilabot. Nang lingunin nila ang paligid, may isang lalaking kalansay na duguan ang anyo, nakatayo sa likuran ni Loreto. Hindi ito gumagalaw, pero tila naggangalit ang mga mata. Binalikan kita, Loreto, bulong ng kaluluwa. At isasama kita, lumapit ito, at bago pa man makatakbo si Helena, hinawakan nito si Loreto. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa kagubatan. Nawalan ng malay si Helena pagmulat niya. Wala na si Loreto. Wala na ring hukay, parang walang nangyari. Pero sa tabi niya may iniwang papel, salamat Helena. Naitama mo ang mali. Mula noon, hindi na muling narinig ang alulong ng aso sa hating gabi. Pero si Helena, hindi na rin muling naging masayahin. Dahil kahit kailan, hindi siya pinatawad ng kanyang konsensya.
Matapos ang misteryosong pagkawala ni Loreto sa kagubatan, pinilit ni Helena na bumangon mula sa pagkakagulat at takot. Ngunit ilang linggo lamang ang lumipas, napansin niyang tila may kakaiba sa kanyang katawan, madalas na pagkahilo, pagkahapo at pagduduwal, hanggang sa isang araw, tuluyan nang nabigla si Helena sa resulta ng pregnancy test. Siya ay buntis. Anak ni Loreto, bulong niya habang lumuluha. Hindi alam ni Helena kung matutuwa siya o matatakot. Ang lalaking minahal niya at ang lalaking may madilim na nakaraan ay naiwan sa kanya ng isang alaala, isang buhay sa kanyang sinapupunan. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalo siyang nagiging sensitibo sa paligid. Minsan, nararamdaman niya na parang may presensyang nagbabantay sa kanya. Isang gabi, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa may pintuan. Hindi siya natakot sapagkat ramdam niyang ito ay hindi nananakit. Helena, mahinang tinig. Patawad. Bantayan mo ang ating anak. Mabilis lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa gitna ng kulog at kidlat, isinilang ni Helena ang isang malusog na batang lalaki, si Angga. Pinangalanan niya itong Angga mula sa salitang anino at gabi, sapagkat iyon ang mga panahong nagsimula ang lahat. Lumaki si Angga na matalino, tahimik, ngunit may kakaibang koneksyon sa mga hindi nakikita. Minsan, nagugulat si Helena kapag nakikita niyang nakikipaglaro ito sa hangin at tinatawag itong Papa. Papa raw ang kalaro niya, Ma, sabi ng lola ni Helena minsang nagbabantay kay Angga. Hindi na lang kumibo si Helena, ngunit sa puso niya, alam niyang si Loreto iyon. Habang lumalaki si Angga, unti-unti niyang tinutulungan si Helena sa mga gawain at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang ama. Sa murang edad, ipinakita ni Angga ang kabutihan ng puso ni Loreto na dati tinabunan ng kasalanan. Mula sa isang madilim na kwento, naging simula si Angga ng paghilom at pag-asa. Pagkalipas ng maraming taon, si Angga ay naging isang guro sa parehong baryong kinalakihan niya. Inayos nila ni Helena ang lumang bahay. Itinayo ang isang maliit na paaralan para sa mga batang kapos sa buhay. Isinulat din ni Helena ang buong kwento ng kanyang buhay at ng kababalaghan. Bilang babala at paalala na ang pag-ibig, kahit sa gitna ng kadiliman, ay may kapangyarihang magpatawad at magbigay liwanag. Tuwing gabi, bago matulog, nakikita pa rin ni Helena ang isang aninong nakaupo sa may bintana, nakangiti. Nakatingin sa kanilang mag-ina at sa alon ng malamig na hangin, may maririnig kang boses, "Salamat, Helena." At salamat, anak, kung nagustuhan niyo ang ating tampok na istorya. Maaari kayong mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po.